In-check, aarestuin na daw pag pumasok sa territorial waters ng Pilipinas. At pwersahan na ring huhulihin ang barko ng mga in-check. Ito ang bagong inanunsyo ng AFP pag pinirmahan na ni Bongbong Marcos ang ganyang panukala ng Armed Forces of the Philippines. So ito ang bibigyan natin ng reaction video. Kung gusto nyo ng mga ganitong mga reaction video, suggestion, komentaryo, please kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. Okay? And also, siyempre, pakisubscribe din kay Melbs Castle. So please pakisubscribe din sa kanya. So ito umpisa na natin kung paano arestuhin itong mga in-check na to, itong mga lintik na to sa West Philippine Sea. Lahat ng papasok sa territorial waters obligado nang magpaalam sa Pilipinas. Yun! Pag di tumugon sa radio channel, di man lang magpaalam sa Philippine Navy, pwersahan tong papalayasin. Yun! At pag hindi lumayas, pag-aarestuhin lang. Yan Yun. ang Pelagic Sea Lanes Act. Layunin ng batas na arestuhin ang sino mang illegal na papasok sa ating teritoryo. Obligado na rin ang Philippine Navy na umaksyon ng naaayon sa batas. Hindi na Philippine Coast Guard ang babantay, kundi ang Philippine Navy warship na. Di pa malinaw kung kasama dito ang US Navy, pero mas maganda kung nakaalalay ang Amerika para pag pumalag ang China, putukan na. Maritime Defense Strategy. Yun tingnan nyo naman talagang nagpanukala na ang Senado at ang nagpulong na ang Armed Forces sa Philippines. Na ang mga in-check aarestuin na pag pumasok sa territorial waters ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pag hindi nagpaalam, hindi nagpaalam sa gobyerno ng Pilipinas. So ito ang ating mandate. Ito ang mandate ng Armed Forces ng Philippines ngayon. Talagang lalaban na. Kumbaga lalaban na ang ating Armed Forces of the Philippines. Kasi hindi na Philippine Coast Guard ang magbabantay, kundi Philippine Navy na. Siyempre kasama yung siyempre mga ally country natin. Siyempre pag pumalag ang mga in-check sa arestuhan, siyempre putukan na. Ganun lang yun. Strategy. The clear demarcation of sea lanes strengthens our national defense by enabling better surveillance and patrol operations within our territorial waters. Kung ang China gumawa ng batas na aarestuhin nila tayo, pumalag at gumawa rin yan ang Senado. Ang malaking tanong, may papatupad kaya to ng Armed Forces of the Philippines? Ayun lang. Kung kayang ipatupad. Nakailang beses na kasing lumapit ang China sa baybayin ng Luzon. Pati sa Palawan na mamonitor na rin ang China. Pag to napirmahan na ni PBBM, wala nang sabi-sabi, huli agad ang mga yan. Yun. This act will reinforce our sovereignty by establishing Teka, pero kailangan pampirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung panukala ng Senado at ng Armed Forces of the Philippines na aarestuin talaga nila ang mga in-check pag hindi nagpaalam sa ating gobyerno. Yun. our authority over the archipelagic waters and ensuring that any passage through these waters is consistent with our national interest. May sapat na puwersa ang Pilipinas para maipatupad ang batas. Pero syempre, katuwang pa rin dyan ang Amerika. Sa ngayon, may 12 tayong FA-50 fighter jet. At inanunsyo na rin ng Philippine Air Force na bibili tayo ng 40 F-16 fighter jet sa Amerika. Yun mayroon naman palang sapat na panggera o pandigma ang Pilipinas, no? Meron na tayong FA-50 na galing sa Korea. At bibili pa ng F-16 sa Amerika. 40 pieces. Ang dami niyan, Hindi biro 40 pieces na F-16 jet fighter. Pwede na ipagtanggol yan. Pwede na talaga ipagtanggol ang Pilipinas niyan.
Basta't magaling yung mga piloto, ha? Mga pilotong Pilipino. Sapat na para maipaglaban ang Pilipinas kung magkagera. Our pilots have the necessary training and we are Yun. confident in their capabilities. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate. Yun. Right now, not only in the maritime domain, but also in the airspace. With what we have, we are good with them. Given the current capability of your Air Force, your Navy, and your Philippine Army, we are good with what we have. Given more, we can perform even better. Muli naman nangako ang militar na handa nilang ibuwis ang kanilang Ayun. buhay, tektahan lang ang ating bansa. Been in pursuit of the Oh. Sana maliwanag, ha? Handa nilang ibuwis ang kanilang buhay alang-alang sa bansang Pilipinas. Ang Armed Forces of Philippines. Siyempre, ang Armed Forces of the Philippines, kasama na yung Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, lahat na sangay ng Army. Ayan. So, kaya nilang ibuwis na ang kanilang buhay alang-alang sa Pilipinas. Sana nga, no? mandate of the AFP and of our national interest. Yun. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be Yun. deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Our pilots will continue to take to the skies. We remain steadfast in our mission to protect our territory, even in the face of flares of intimidation. Marami pa rin niyang nagagalit dahil di tayo pumapalag. Ang tanong ngayon, handa ba silang tumira na ng bala pag naisabatas na ito? Ano sa Yun. tingin niyo? Ikomento sa baba ang inyong salobin. Lahat ng Yun, ha. Handang-handa na. Handang-handa na ang armed forces natin, ha, na talagang lumaban o talagang i-implement yung batas ng UNCLOS, yung nasasakupan natin sa West Philippine Sea, na handa nilang ipatupad ng Armed Forces of the Philippines. Kung kinakailangan talagang banatan, babanatan nila. So, nandiyan naman daw ang ating mga kalyado. Sana nga, mga pirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos, no? So, sigurado yan, itong mga incheck, sigurado yan. Mababahag na mga buntot niyan, sigurado yan. Kasi hindi naman lalaban yan, Hanggang banta-banta lang naman yung mga incheck na yan. Alam naman natin na hindi nila sisirain kanilang buhay sa gera lang. Dahil maunlad na bansa sila, So, bakit nila kung bubuwis ang kanilang bansa sa gera, o talagang pag nagkagera, talo naman talaga sila. 'Di ba? Ang Armed Forces of Philippines hanggang hanggang makipagpatayan ng alam nyo naman ang lahing Pilipino na talagang handang-handa. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys, no? So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Sa ganun, may kalat pa rin ni YouTube ang ating mga video sa marami pang mga netizens. Okay?